Magandang mga kapatid, magandang umaga po at isang pa sa ating mahal na Panginoon. Medyo marami po ang wala po sa mga kapatid po natin dahil po sa binabagyo, mga minamahal. Pero mga kapatid, mas tayo po magpasalamat sa Panginoon na bagamat medyo may kasungitan ng panahon, subalit tayo po narito naglilingkod, sumasamba sa ating mahal na Panginoon. Amen? At welcome po kapatid sa banal na gawain po ng ating mahal na Panginoon. Welcome po kayo kapatid. May kasama ating beloved Sir Margie na kanyang kaibigan na taga-conception po siya o minamahal. Hindi ko lang po nakuha ang kanyang pangalan, pero kapatid, siya po ay 9 years sa abroad at ngayon lang po siya nakauwi ng bansang Pilipinas. Para po ang Pilipinas. Welcome po kayo kapatid. At mga minamahal, tayo tuloy-tuloy na po sa pag-aaral po ng mga salita po ng ating mahal na Panginoon. Medyo pagpulo na po tayo sa oras. Akin pong buksan mga minamahal. Dito po sa Matthew chapter 25 verses 14 up to 30. Medyo mahaba-haba at babasahin. Mga minamahal, ako po'y naniniwala na ang bawat sa atin ay meron pong talento. Amen. Na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon. Sino po ba ang may talento po dyan magsabi, praise the Lord? Praise the Lord! Kasi mga minamahal, lahat po ng tao ay pinagkalooban po ng talento o ng regalo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero ito po kapatid, pag-aaralan po natin kung ang mga talento po ba ninyo, ito po ba ay nagagamit, kapatid, o ginagamit sa makasariling paggamit lang at hindi ginagamit sa gawain po ng mahal na Panginoon. At dito din po, malalaman din po natin kapatid, yung pong may talento, pero ayaw pong ipagamit sa mahal na Panginoon, ay meron po ito kapatid, consequence. Kaya po mga minamahal, ang mga salita nito ng ating Panginoon, ito po i-encourage po tayo upang ating pong ipagamit ang ating pong mga talento na binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. At ang mga mahal, nag-aaral po natin, nagkasunod po kayo sa ating pong mga binabasa, mga minamahal upang kayo po ay makasunod. Ang sabi po dito kapatid, sapagkat tulad sa isang tao na nang paroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang mga sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanilang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa ayon sa kaniyang kaya, at siya'y yumaon at kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento pagkakayumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon at siya'y nakinabang ng 5 talento. So, ibig sabihin, kanya po itong pinagyaman o kanya po itong ginamit. Sa gayong paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2. So, ibig sabihin, nag-double din po. Pero meron pong isa po rito kapatid, tingnan po ninyo. Tatapat ang tumanggap ng isa ay yumaon at hubukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon to, bumalik kapatid itong master. Ang sabi nito, pagkalipas ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga alipin at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento, narito ako'y nakinabang ng 5 talento. So, nag-double po siya, kapatid. Kanya itong ginamit at kanya itong pinagyaman at ito'y yumabong, kapatid, at nakinabang pa ito ng 5 talento. Ibig sabihin, ito ay kadoble. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa. Sabihin po natin, mabuting gawa. Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Sabihin po natin, mabuti at tapat na alipin. Magtapat ka sa
bagay, pamamalayan kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ko ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 talento. Sinabi sa kanya na kanyang Panginoon, mabuting gawa. Sabihin po natin muli, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kaunting bagay, pamamalayan kita sa maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-aali ka doon sa hindi mo sinambugan at ako'y natakot. Sabi po natin, natakot. Ito po, brother, natakot po siya. At ako'y yumaon at aking itinago sa lupa. Ibig sabihin, kanyang ibinaon sa lupa. Ang talento mo, narito, nasa iyo ang iyong sarili. Tatapat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama. Nalalaman mo ako'y gumagapa sa hindi mo hinasikan at nag-aani doon sa hindi mo sinabugan, gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipanghalakal ng salapi at nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Sabihin po natin pakinabang. Dapat may pakinabang. Alsin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati pa ng nasa kanya ay aalisin sa kanya at ang aliping walang kabuluhan. Mga minamahal, salita ito ng Diyos. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at paggangalit ng mga ngipin. Palakpakan po natin ang salita po ng Panginoon. Mga minamahal kapatid, dito po, mga minamahal, inyo pong malalaman na ano ang mangyayari kaya kung tayo po ay binigyan ng pangangasiwa ng Panginoon pero hindi mo ito ginamit. Mga minamahal, ito po ay parable of the talents, kapatid. Mga minamahal, ang parabola nito, kapatid, ito po ay gustong i-emphasize ng ating mahal na Panginoon. Number 1, yung stewardship. Yung pangangasiwa. Ikaw ay magmamanage na meron kang mga minamahal, talento at merong ipinagkatiwala sa iyo ang Diyos, pero hindi mo ito ginamit, mga minamahal. Kagaya po ng may nag-aral po dyan, ikaw ay magaling, mga minamahal, remember, hindi mo yan pagkaari. Yan po ay galing sa Diyos na ipinagkatiwala lamang sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Meron kang kayamanan, kapatid, meron kang pera, meron kang trabaho, kapatid, binigyan ka ng trabaho ng Panginoon. Yan po ay ipinagkatiwala lamang sa iyo ng Panginoon. Nung wala kang trabaho, nanalangin ka sa Diyos, Lord, bigyan mo ko ng trabaho upang ako ay makapagsamba at ako ay mayroong pamasahe papunta sa banal mong gawain at ako ay pwedeng makapag-share sa gawain mo, Panginoon. Pero nung ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos ang trabahong yan, mga minamahal, ano ang nangyari sa iyo? Kapatid, ginamit mo ba yan sa ating mahal na Panginoon sa kanyang ikapupuri o ginamit mo lang yan sa iyong pansariling kapakanan? Mga minamahal kapatid, hallelujah, yun po ang una, yung stewardship, kapatid. Yung pagkangasiwa, ibinigay sa iyo ng Diyos na ipinagkatiwala lamang sa iyo ng ating Panginoon. At remember, hindi mo ito pagkaari. Amen? Pangalawa, kapatid, gusto rin pong bigyan ng emphasis ng Panginoon
yung responsibility. Ni kinakailangan na meron kang responsibilidad, kapatid. Ano man po ang ibinigay sa iyo ng Diyos, ikaw ay merong responsibilidad. At ang pangatlo, mga minamahal, yung consequences. Yung tatanggapin mong consequences, kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay naging faithful o kaya naman kung ikaw ay naging negligence o naging pabaya, kapatid. Amen. Meron ka rin tatanggapin, mga minamahal, na consequence po dyan. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, unang-una, sabi ko nga po, ang lahat ng bagay na ating tinatamasa, ito po ay pinagkatiwala lamang ng ating Panginoon sa atin. Yung tinatamasa po namin ngayon, pinagkatiwala lang yan sa amin ng ating Panginoon. At kailangan ba itong gamitin, kapatid, sa aming pansarili? No. Ito po ay ginagamit po natin, mga minamahal, para po sa ikapupuri ng ating mahal na Panginoon. Kaya po, kapatid, naniniwala po ba kayo na kayong lahat ay mga managers? Amen. Amen. Tingnan mo, kapatid, hindi ka man nag-aral. Sino po ba ang nakarating po ng college po dyan, pwede magtaas po ng kamay? Konti lang po, kapatid. Sino po yung nakarating po ng high school? Pwede po bang itaas ang kamay? Yung po mga elementary lang po, kapatid, pwede mo itaas ang kamay. Huwag po kayong mahiya. Meron din po, kapatid. Tingnan po ninyo. Pero mga minamahal, hallelujah, meron pong isang bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon dahil ikaw ay manager ng iyong buhay, kapatid, ng iyong sarili. Kaya mga minamahal, bilang pagtaas po, kapatid, ng moral, mga minamahal, harapin mo ang katabi mo ngayon. Sabihin mo, hi, manager. Ayan. Manager po tayo, kapatid. Manager po tayo. Pero, kapatid, ang nakakalungkot, manager po tayo ng ating mga oras, ng ating time. Meron po tayo dapat i-manage yung oras po natin. Pero maging ang oras po natin, kapatid, hindi po kayang i-manage. Bakit po? 2 oras lamang po ang ibibigay po natin sa ating Panginoon. Imagine, within one day, we have 24 hours po naman. Yung 2 hours, kapatid, yun po ay dapat mong i-manage. Ibigay mo yan sa gawain ng ating Panginoon at upang ikaw ay pumalitan paglingkod sa Diyos. Amen? Pero yung 2 oras na yun, hindi mo pa kayang i-manage, kapatid. Kinokorap mo pa ang ating Panginoon. Imbes na dapat magsisimula po tayo ng 8:30, dapat, kapatid, i-manage mo na ang oras mo. Dapat alas 8 ng umaga, nandito ka na, kapatid, upang ikaw ay lumuhod, manalangin sa ating Panginoon Jesus Cristo. Pero ano nangyayari, kapatid? Minsan patapos na. Minsan, mga minamahal, Word of God na, doon pa lang po tayo darating. Minsan, mga minamahal, nagsusundo na po tayo, hindi pa kayo nakahanda. Mga minamahal, sa lahat po ng mga churches, hindi ko naman po nilalahat siya, pero marami, mostly, sa mga ibang churches, wala naman po nagsusundo, kapatid. Amen. Mga minamahal, pero bakit po natin ito ginagawa, mga minamahal? Bakit? Dahil sinusuportahan ko po kayo. Sinusuportahan ko po, mga minamahal, yung bawat isa. Baka iniisip ko, kapatid, na kung wala na magsusundo sa inyo, ay wala na nga atin. Yun ang masama, kapatid. Amen po ba? Kasi mga minamahal, binigyan na po tayo ng kapamalaan ng Panginoon, binigyan ka na ng trabaho, binigyan na po tayo ng lakas ng Panginoon, dapat mo nang ibigay yan sa ating Panginoon, sa Kanya, sa pagpupuri, sa pagsamba, sa ating dakilang Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord.
Mga minamahal, ngayon po pag-aaral po natin yung yung isa kapatid, yung tatlo na yun. Yung isa tumanggap ng 5 talento. At ito'y kanyang pinagyaman at mga minamahal na kinalaw po siya ng 5 talento. Yung isa, binigyan ng 2 talento, kanya itong ipinagtrabaho at nakinabang siya ng 2 talento, nagdoble. Pero yung isa kapatid, binigyan po ng talento na isa na lamang, pero natakot siya at tinamad po siya, naging irresponsible po siya. Ang ginawa niya, itinago niya yung kaisa-isang talento na meron siya, kapatid. Anong nangyari? Pagbalik po ng master po nila, nag-report, Panginoon, ang ibinigay mo sa akin na 5 talento, narito, ako'y nakinabang ng 5 pang talento. Anong sabi ng Panginoon? Mabuting alipin, halika, pumasok ka. Ibig sabihin kapatid, meron pong commendation. Amen po ba? Meron pong recognition coming from the Lord at kanya itong pinarangalan ng sabi niya, halika, mabuting alipin. Mga minamahal, ang gusto ng Panginoon na kung ikaw ay mayroong talento, yan ay pagyamanin mo. Sino ang marunong mag-gitara po dyan? Pagamit mo yan sa Panginoon. Baka naman, marunong kang mag-gitara, ginagamit mo lang sa mga wordless songs na ginagamit mo yan sa iyong pansarili, kapatid, mawawala rin yan, kapatid. O kaya naman, anong mangyayari? Ang sasabihin sa iyo ng Panginoon balang araw, masamang alipin. Si Elvis Presley, kapatid, kilala po ninyo. Si Elvis Presley, siya po ay isang born-again Christian. Pero dahil sa mayroong magaling at magandang boses, kapatid, ano kanyang ginawa? Iniwanan niya ang kanyang pagkanta sa church at kanya itong ginamit sa mga worldly songs. Naging sikat po siya. Pero ano po ang nangyari? Mga minamahal, namatay si Elvis Presley na walang kapayapaan. Bakit? Dahil yung talento na ibinigay sa kanya ng Panginoon, hindi niya ito ginamit para sa ikapupuri ng ating mahal na Panginoon, but rather, ginamit niya sa kanyang pansariling pamumuhay. Mga minamahal, ito po ay isang halimbawa. Kaya po mga minamahal, meron po tayong mga breakdown po rito na mga lessons. Ano po ba ang mga aral na atin pong makukuha, kapatid? Number 1, sinabi ko nga kanina sa inyo, yung stewardship. Yun po'y pangangasiwa o pinagkatiwala lamang ng ating Panginoon sa ating lahat. Amen po ba? Number 2, kapatid, yung responsibility. Kinakailangan mga minamahal na tayo po ay responsable, kapatid, dahil nag-e-expect o umaasa ang ating master o ang ating mahal na Panginoon, kapatid, na tayo po'y maging productive sa kanyang ibinigay na talento sa atin. At ang talento ito ay kinakailangan mong gamitin, kapatid, wisely. Amen? Amen. Gamitin mo ito, mga minamahal, na kinakailangan maging matalino ka. Dahil binigay sa iyo yan ng Panginoon at kinakailangan mo yan i-cultivate, kapatid. Amen. Pagyamanin mo yan, yung talento niyan, kasi kapag hindi mo pinagyaman ang talento niyan, mga minamahal, ano ang mangyayari? Magiging kagaya ka ng binigyan isang talento pero hindi niya ginamit, mga minamahal. Kaya nagalit ang kanyang master. Sabi niya, mga minamahal, sa kanyang parabola, na siya'y isang masamang alipin at siya'y itinapon doon sa kadiliman at
nagkaroon ng pagngangalit ng kanyang ngipin, mga minamahal. Ano yun? Ito po kapatid ay ang impyerno. Kung hindi mo kapatid, ikaw ay Kristiyano, naglilingkod ka na sa ating Panginoon, pero kapatid, hindi mo pa ginagamit ang dapat mong gamitin ipinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon Jesucristo, mga minamahal, hindi malulugad kailanman sa iyo ang ating Panginoon. Mga minamahal, kanya-kanya pong talento ang binigay sa atin. Meron pong magaling sa instruments, kapatid. Gagawin ko lang example lang. Huwag ka magagalit, Brother Ronnie, no? Gagawin lang kita example. Sa kanyang kapahintulutan. Kanina, habang inaayos ko po ang mga upuan kanina, minamahal, nakita ko ng ating beloved Brother Ronnie, nagwawalis ko siya, nililinis po yung garahe. Ang sabi ko, insan, hindi ka ba magsusundo? Sabi niya, baka hindi sila aaten. Sabi ko, hindi. Gawin mo kahit hindi sila umaten, sunduin mo sila. Kasi baka sila'y nagbihis at hindi mo sinundo, mga minamahal, magagalit sa atin at magkakapo. Kaya po sinundo ko niya. Isang example po ito, kapatid, na isang talento na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen. Marunong ka mag-drive, ipagamit mo yan sa gawain ng Panginoon. Marunong kang mag-gitara, ipagamit mo yan sa ating mahal na Panginoon. Marunong kang kumanta, ipagamit mo yan sa ikapupuri ng gawain ng ating mahal na Panginoon. Marunong kang mag-preach, kapatid, makipag-ugnayan ka sa amin, at mayroon ka, kapatid, iniisip mo talento, tayong ikaw lamang ang nakakaalam nito na meron kang talento na binigay sa iyo ng ating Panginoon, mga minamahal, kagaya po ng paghahayag ng mga salita ng Diyos. Punta po kayo sa amin ni Brother Elion at kayo'y magipag-usap sa amin at kayo ay gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon upang ang talento ang ipinagkatiwala sa iyo na regalo ng Panginoon ay iyong gamitin sa ikupupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, pangalawa po yun, responsibility. Pangatlo, yung faithfulness. Katapatan. Alam ko po, kapatid, na kayo'y tapat sa ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Amen. Salamat sa Diyos. Bagamat masama ang panahon, pero narito kayo. Yan ay isang indikasyon ng katapatan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Salamat. At ito ang mahal ay dapat makita. Yung faithfulness. Makikita po yan, kapatid. Ano pong sabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 1 up to 2. Sa English, Brother Yon. Ano pong sabi po dito ni Pablo, kung minamahal? Praise the Lord, sandali po. Dahil lumana yung piyal ko. Naalis. Binila ko ng Brother Yon, kanyang kakapal, hindi pumasok sa centurion. Ang sabi po din, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mystery of God. Tayo na po, mga minamahal, ay pinagkatiwalaan ng Panginoon upang ano po, kapatid? Upang maging minister. Amen? Minister ng gawain ng ating Panginoon para po sa ano po? Sa mga mysteries of God. Ano po yung mysteries of God? Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen po ba? Tayo po'y pinagkatiwala po dyan ng ating Panginoon. Hindi lamang po kami bagkus, lahat po tayo ay binigyan, kapatid, ng pangangasiwa ng ating Panginoong Jesucristo upang gamitin. At ano sabi sa Diyos, kapatid? Moreover, it is required. Meron pong requirements. As I put it, moreover, it is required in stewards that a man be found what? Faithful. Kinakailangan maging tapat ka, kapatid, sa gawain ng Panginoon. Kapag ikaw ay tapat, mga minamahal, hallelujah, ikaw
ay magiging mga minamahal, ambassadors of Christ. Amen! Mga ambassador po tayo, kapatid. Maging tapat tayo sa gawain ng Panginoon. Maging tapat tayo, kaya ang sabi ni Pablo, fight a good fight of faith. Amen. Ipaglaban po natin ng mabuting pakikipagbaka ang ating pananampalataya. Amen. Meron po tayong pananampalataya na tinanggap. Ano ang pananampalataya po natin? Ang pananampalataya po natin, by His grace, we were saved. Amen. Sa magitan ng biyaya ng Diyos, tayo po mga minamahal ay iniligtas na po ng Panginoon. And this is the gospel that we have been received. Amen. Ito po yung ating tinanggap, kapatid. Ito ang gospel ng ating Panginoon. Na dati natin tayo po'y patay. Patay ang ating spiritual, mga minamahal. Pero kapatid, tayo'y binuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. At ngayon, ikaw ngayon ay narito. Tayo lahat ay narito. Nagpupuri, sumasamba, naglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. At ang gusto ng Diyos na tayo ay maging tapat. Amen? 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 Anong sabi po? Tapat na alipin, mabuting alipin. Ikaw ay binigyan ko ng 5 at ito ay nakinabang ng 5. Binigyan kita ng 2 at nakinabang ka ng 2. Ano ang sabi ng Panginoon? Tapat na alipin, halika, pumasok ka sa kagalakan. Anong ibig sabihin ng kapatid? Dahil pinagyaman mo ang iyong paglilingkod sa Diyos. Dahil ikaw ay naging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil ikaw ay naging ambassador ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao, mga minamahal, ikaw ngayon ay mayroong commendation. Ang sabi ng Panginoon, tapat at mabuting alipin, pumasok ka sa kagalakan. Palakpakan ko natin. Pero kapatid, nakakalungkot. Yung isa na binagyan ng isang talento, kapatid, siya'y natakot. Anong gusto mo, mga minamahal? Ikaw ay malugi o susubukin mo, kapatid? Binigyan ka ng puhunan, itinago mo lang yan, natakot ka, at ang ginawa mo, lumayo ka at itinago mo sa hukay, kapatid, at hindi mo yan ginamit. Gusto ng ating Panginoon, mga minamahal, na subukin mo, gamitin mo, kaysa naman maging stagnant ka. Stagnant Christian. Ano yung stagnant? Kapag ang isang tubig ay hindi gumagalaw, ang tawag po dyan ay stagnant water. Kristiyano ka, pinagpala ka ng Diyos, tumanggap ka ng biyaya ng Panginoon, pero kapatid, naging stagnant Christian ka, ikaw ay naging tamad na Kristiyano, ni isang bunga ay hindi ka nakapagdala sa gawain ng Panginoon, kapatid. Ano kaya sasabihin sa iyo ng Diyos? Balang araw, sasabihin ba sa iyo, tapat at mabuting alipin, halika, pumasok ka. Mga minamahal, baka sasabihin sa iyo ng Diyos, ikaw na hindi tapat, alisin niyo sa aking harapan at itapon ninyo sa kadiliman, at doon na nga magkagalit ang mga ipin. There will be gnashing of teeth. Magkagalit ka sa sakit, magngingit-ngit ka, magkagalit ka, where worms died not, and fire is never quenched. Ang sabi ng Biblia, ang apoy ay hindi napupugnaw, at ang init ay hindi nawawala. Mga minamahal, sayang kapatid. Narito na po tayo, pinagpala na po tayo ng Diyos, magbunga po tayo, mga minamahal. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Alam ko na ang lahat ay may talento.
Kapag wala kang talento, ibig sabihin kapatid, hindi ka pinagpala. Pero nakikita ko kapatid, ang lahat ng tao ay may talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung talento mo, hindi ko yung talento. Siguro si Brother Omar, dahil hindi naman niya talento, ang makipagdibali doon sa sanggunian, hindi niya magagawa. Pero yung nagagawa ni Brother Omar, na nakakapag-masumpo siya, nakakapag-electrical siya, yung installation of electrical, kapatid, hindi ko magawa. Ibig sabihin, meron siyang ibang talento at meron akong talento. Amen po ba? Yung talento ni Stella Marie, kapatid, ay hindi ko rin talento. Bakit? Meron siyang talento kung wala man. Imagine, akala ko, Sister Marie, natapos ko lang college siya sa anong school ka, Sister Marie? University po. Ha? University of Santo Tomas po. O, tingnan mo, University of Santo Tomas. Nag-graduate po siya ng college. Ako naman, nag-graduate ako kapatid sa UP. University of Parlayuna. Praise the Lord. Kanya-kanyang talento, mga minamahal, amen po ba? At meron kanya-kanyang paggamit ang ating mahal na Panginoon sa bawat sa atin. Yung iba, meron kang talento, kapatid, hallelujah, sa iyong trabaho, maganda ang kinikita mo, ikaw ay gagamitin ng Diyos sa pagbibigay upang makatulong ka, kapatid, sa pagpapalawak ng mananagawain ng Panginoon. Meron kang talento sa iyong pagdadrive, meron kang talento, hallelujah, sa iyong sa music ministry. Ipaggamit mo yan. Kung gusto mo maging choir member, Brother Noel, Sandre, limited na ba yung mga choir members? No, kapatid. Kung gusto mo, kapatid, hallelujah, na maging membro ng choir, kapatid, paggamit mo yan. Kinakailangan magkaroon ka ng desire. Strong determination. Kung wala kang determinasyon, ay walang mangyayari, kapatid. Amen po ba? Kailangan meron kang strong determination para magpagamit ka sa ating mahal na Panginoon. Kasi kung wala kang strong determination, kapatid, hanggang sa sahig ka na lang. Kasi gusto mo pang ihilata ka, kapatid, hallelujah, ikaw ay matutulog na lamang mas gugustuhin mo pa yun. Kasi wala kang strong determination. But if you have the strong determination, you have the help of the battle won. Amen? Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya po mga minamahal, salamat sa ating Panginoon, kapatid, na ang bawat isa ay nagpapagamit. Alam ko po mga minamahal, gusto niyo magpagamit sa Panginoon. Pero natatakot lang kayo. Pero huwag kayong matakot ang sabi ng Biblia. Huwag kayong matakot. Amen po ba? Ano sabi po ni ating beloved brother Alvin kanina? Dati-rati, ako po'y takot na magsalita sa mga tao, sa harap ng mga maraming tao. Pero dati-rati, ako ay hiyang-hiya. Kapatid, ang sabi po niya, ngayon, ako'y wala ng hiya. Amen. Huwag kang matakot. Amen. Fear not. Dahil kapatid, ang pagpapagamit sa ating mahal na Panginoon ay kailangan ng lakas ng loob o determinasyon, kapatid. Dahil po, kapatid, ang ating paglilingkuran ay hindi tao, pagkus ang ating paglilingkuran, siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Sandali, ha? Sandali, Brother Noel. May talento ka, pero napagsabihan ka lang, ayaw mo nang ipagamit. Hindi yan na ako kausap niyo. Ang Diyos na ang kausap niyo. Amen po ba? Mga minamahal, ang talento ni Brother Elion ay nasa teaching. Alam po ba niya, meron pong fivefold ministry. Pastor, evangelist, teacher, apostle, at saka
Meron pang sarado yan. Yung fivefold ministry. 5 po yan, kapatid. Kanya-kanya po tayo. Parang sangkap ng katawan. Ang sabi ng isa, yung mata, magpasalamat kayo sa akin, ang sabi ng mata. Dahil kung hindi sa akin, bugbog sarado tayo lahat. Kasi hindi ko nakikita yung dinadaan. Nagsalita naman yung paa, magpasalamat kayo sa akin, ang sabi ng paa. Kasi kung hindi sa akin, ay hindi tayo makakapunta roon. Nagsalita naman yung kamay, magpasalamat kayo sa akin. Kung hindi sa akin mga kamay, kung hindi sa akin ang sabi ng kamay, ay hindi kayo kakain kasi ako yung nagluluto. Nagsalita po kami yung bibig. Magpasalamat kayo sa akin ang sabi ng bibig. Dahil kung hindi sa akin, ay mamamatay tayo at mangangayay tayo dahil dito pumapasok ang pagkain. Nagsalita po kapatid yung puwit. Magpasalamat kayo sa akin. Kung hindi dahil sa akin, kahit na kumain tayo na kumain araw-araw, kung hindi naman lalabas ang dumi dito, ang sabi po niya, mamamatay tayong lahat. Anong ibig sabihin ng kapatid? Nakakatawa, pero ito'y totoo. Ang sabi ng banal na kasulatan, meron tayong kanya-kanyang mga talento o mga functional. Amen. Ang bawat sangkap, kapatid, tayo po yung mga sangkap ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Mga minamahal, ang bawat isa ay meron kanya-kanyang paggalaw. Hindi naman po lahat tayo ay magiging preacher, kapatid. Hindi naman lahat tayo ay magiging mga awit. Hindi po lahat naman tayo ay magiging instrumentalist, kapatid. Meron tayong kanya-kanyang mga duty. Amen po ba? Ang gusto lamang po ng ating Panginoong Jesucristo, ano man po ang talent o regalo o gift sa iyo ng ating Panginoon, pagyamanin mo yan, gamitin mo yan para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen! Everybody say, praise the Lord! Isang kapatiran, mga minamahal, hallelujah, siya ay palaging nagpupuri sa Panginoon, hallelujah. Pagkagising niya sa umaga, kukunin ang kanyang gitara, maggigitara, magpupuri sa Panginoon. Pero nung dumanas siya ng pagsubok ni ayaw na po niyang umawit, kumanta sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero habang siya po ay umiiyak, nagbulay-bulay dahil kapatid, iniisip niya, nalalabas na po siya at hindi na po siya magpapagamit sa ating Panginoon. Anong nangyari? Lumipad, kapatid, ang isang ibon at ito'y dumako sa kanyang tabi at ang ibong ito ay umawit, mga minamahal. Hallelujah! Ito'y parang nagsasalita ang ibon, mga minamahal. Ang sabi po niya, kung ito ay isang ibon na kukuha niya na magpupuri sa ating Panginoon, how much more ako, ang sabi niya. Anong sabi ng Biblia? Lahat ng may hininga ay magpupuri sa ating Panginoon! Kung ang mga ibon, kung mga kalabaw, kung ang mga ahas, kung lahat po ng mga living things, kapatid, sila ay nagpupuri sa ating Panginoon. Tayo po ay dapat magpuri, hindi po lulugo-lugo, kapatid. Kapag ikaw ay nasa gawain ng Panginoon, hallelujah, kapag joyful song, gamitin mo ang iyong dalawang kamay habang kumakanta, ikaw ay sasabay ng pagpalakpak sa ating Panginoon Jesucristo! Amen! Hindi po yung lulugo-lugo ka. Hindi malulugod ang Panginoon. At is an indication na iniwanan mo ang iyong unang pag-ibig sa Diyos. Ano ba ang first love mo sa Panginoon? Yung first love mo sa Panginoon, nung unang makilala mo ang Diyos, kapatid. Araw pa lang ng Sabado ng gabi, excited ka na pumunta sa pananaghawain ng Panginoon. Pero dumating ang mga taon, kapatid, na yung paglilingkod sa Diyos. Hallelujah!
Linggo na, mag-aalas 8:30 na, ayaw mo pang bumangon. That is an indication na iniwanan mo na ang iyong unang pag-ibig sa Diyos. Mga minamahal, anong sabi po ni Haring David, mga minamahal? Pray, bless the Lord, O my soul. Kinakausap niya ang kanyang sarili. Sabi niya, purihin mo ang Diyos, O kaluluwa ko. Si David, kapatid, minsan nangihina rin po siya. Tao rin po si David. Amen po ba? Tao rin po tayo. Nangihina po tayo. Minsan nanlalamig po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Pero kagaya ni David, anong sabi ni David? Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Purihin mo ang Diyos, o kaluluwa ko. Meaning, David encouraged himself. Amen. Ini-encourage na David ang kanyang sarili to praise and worship the Lord. Amen. Tayo po natin tumayo, kapatid. Tumayo tayo. Ano po